Magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Happy Monday sa lahat. At sa ating pong mga nakakasama sa ibang bansa, magandang umaga po sa inyo, magandang tanghali, magandang hapon, o magandang gabi, magandang madaling araw, anumang pong oras ang inyong kinalalagyan sa mandako kayo na mundo naroroon, ay lagi na lamang inyo pong maalaala at wag niyo pong malilimutan na ang pag-ibig ng Diyos ay gayon na lamang anupat ang kanyang bugtong na anak ay binigay upang ang sinumang sumampalataya sa kanya wag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Opo, mamamahal, ganun kayo kaimportante sa Diyos, ganun kayo kahalaga sa kanya. Priceless ang ating pong value, mamamahal ko, no? Sapagkat buhay ng ating pong Panginoon Jesus ang siyang naging kapalit upang ang taong patungo sa kapahamakan ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga ngayong umaga ay sama-sama po nating unahin ng ating pong mahal na Diyos. Ako po muli yung likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego. Nag-aalala niya po sa inyo na tayo po ay umawit papuri sa Diyos, manalangin at mag-aral na kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ating pong binabati ang ating mga kamang gagawa sa Panginoon sa pamagitan po ng Google Meet. Magandang morning, happy Monday po kaila Sister Marican, Sister Ami, Ate Edith at sa inyong mga family. Good morning, happy Monday. Good morning po. Happy Monday po sa inyo. Magandang umaga po. Happy morning devotional po, Brother Marlon and family. God bless us all. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Monday na po pala. Akala ko linggo pa lang sa amin. Brother Marlon, tinangali ng gising. God bless us all. Buti na lang po at naka-attend pa rin ng morning devotional. Good morning po. Happy Monday. Gising-gising na po tayo. Join na tayo mga kapatid. At tayo po ay mabless ngayong araw na ito sapagkat panibagong challenge na naman po yung tatahakin natin buong isang linggo. God bless us all. Showers of blessing po. Ayan, maraming salamat sa inyong pong pagtugon. Opo, mamamahal ko, tayo po ay magsigising na, lalo na po ang mga estudyante natin at mga namamasukan sapagkat ngayon ay araw ng flag ceremony. At baka tayo po ay mahuli. Okay, so atin din po minabati, ano po, ang ating po mga nasa FB Live na maagang nagsipag tune in at meron na ring mga pagbati. At binabati natin si Sister Imelda, sabi niya dito, happy God first morning everyone, happy Monday to all FB Live, Google Meet and God's messages of love. Yan po, sa mga bago pa lamang pong nag-tune in, ay meron po tayong YouTube channel at doon po ay meron tayong mga ina-upload na mga compress at mga edited videos na po yon, mga pinaikli para sa mga taong nagmamadali. Ano po? Pero anumang paraan, hindi po ito tinanggalan ng sustansya at makita rin pa ang mensahe ng Panginoon na intact doon po sa ating mga na-upload. Paki-iwan lang po ang like at paki-subscribe na rin po at paki-pindot din po ang notification bell para kayo po ay updated sa mga videos natin na upload. At gayon din natin po binabati Sister Karen B. Velasco Rojas. Good morning po. Good morning po sa inyo at sa inyong buong family, ang Velasco at Rojas family. Good morning and God bless po sa inyo. At gayon din Sister Wilna Rolle. Good morning po sa lahat. Ang sabi niya, at gayon din si Sister Per Reyes. Good morning po sa lahat. Happy morning. At kung kayo po nariyan sa inyong mga hanap buhay na, si Sister Pen po, ay binabati namin po ang inyong mga kasama dyan na nanonood at nakikinig. At gayon din, hayaan nyo rin natin pong babatiin ang ilan sa mga sinulat natin na mga nanood, nag-react, nag-share ng video. Sila Jenaline Gabriel, happy viewing, happy Monday po sa inyo, God bless. Kila Sister Joy Villarosa, Sister Kayla Cornico, at ganyan din naman po Sister Anami Basea Dordas. Opo, kaisama po natin sa prayer yung kanyang tatay, si Brother Moises Basea po.
At ganyan din po ating buminabati din ang ating kapatid na Vic de Lorcilla sa Cain, Sister Flor Sanoria, Sister Arsenia Merioles, Sister Debbie Arenal, si Brother Edmond Valdez, Sister Anelia Cabahit, Brother Limuel Arellano, Sister Calvi Rojas, Mark Perly Garcia, Tita Gloria Garcia, Sister Jeline Magarso Espiritu, Brother Romeo Paulbes, ganyan din po Sister Rosalie Nersa Jones, Sister Leonie Gregorio Evangelista, baka nakalimutan ko, pasalamat po tayo no, kay Sister Leonie Gregorio Evangelista sapagkat siya po ay nagbahagi ng pagpapala doon po sa ating pong Media Ministries Last Church Planting. May God bless you more, Sister Leonie. At ganyan po, Sister Marilyn Ligaspi, binabati natin si Nanay Aurora na nasa Georgia. At regards po kay Sister Mina at sa kanyang buong family. At ganyan din si Inel Mangabat, Sir Raul Di Castro, Brother Fernando Lumba at ganyan si Brother Jerome Dotimas. At binabati natin ang kinabibilangan po nating distrito, ang South Bataan, sa panguna po natin pong District Pastor, Pastor Ray Iscabusa, at ang Bataan, Olonga po, Sambales ng mga churches, panguna naman ng atin pong Area 3 Coordinator, Pastor Mark Hill Sarabia. At gayon din, binabati natin ang ating pong mga kamag-anakan sa Diego Villacorte at gayon din ang Kiambao, Galarcia, Santos Clan ni Sister Imelda. Binabati natin ang ating mga kasamahan sa hanap buhay, mga katubig. Tayo po ay gumising na. At bago tayo maging abala ay tayo po muna yung mag-morning devotional. At gayon din natin pong binabati rin ng at pinasasalamatan ang ating pong mga sponsors and followers. Ayan, thank you so much po. At nawa ay masumpungan nyo na kayo po ay higit na na-bless. Higit kayo na masaya, malusog, at pinagpala sa pamagitan po ng inyong pong paratian at kaugaliang makipagtagpo sa ating pong mahal na Panginoon Diyos. At ganyan din ay binabati po natin ng maligayang karawan. Happy birthday! Sila Sister Senly La Chica, Sister Vilma Manyaol, Sister Christian Don Diego, at John Paul Gonzales, at si Ma'am Mary Grace Sarabia. Nawa marami pa pong birthdays ang inyo pong maging karanasan sa ating pong mahal na Panginoon Diyos at ang blessing ay sumasagana po sa inyo. Higit sa inyo inaasahan at ang pag-ingat, patnubay at gabay ay naway sumain niyo po. Dahilan dyan, kami po ay bumabating sama-sama ng Happy birthday! Yan. Happy birthday sa ating pong mga birthday celebrant. At ganyan din, happy anniversary nga pala doon po sa isa na hindi ko na sulat, sorry po, Seventh-day Adventist Church po yon na nagdiriwang na kalapong anibersaryo. Ayan, congratulations po sa inyo. At heto po. Ayan, congratulations sa inyo pong pagdiriwang ng inyo pong anibersaryo. At kung hindi ako nagkakamali, 20 years na po sila. At ganyan din natin pong pinasasalamatan ang ating pong mga sharers, ang masisipag, matsyatsaga nating tagapagbahagi na po sila Sister Nora Arena, Sister Rebecca Pelayo, Sister Jennifer Casimo, Tita Lolet, Ate Juby Mikit-Pikit, Sister Mary May Espiritu, Ate Tessie Haluber, Ate Sheni, at ganyan Sister Imelda Diego. Nawa marami pa po maging kagaya po ninyo habang nabe-bless ay nag-share din naman. Samantala, ating binabati ang ating pang mga kasama pa sa Google Meet. Nakapapasok pa lamang. Magandang morning, happy Monday, Sister Nora, Sister Raquel, at sa inyong pong buong mga family. Good morning po. Happy Monday, happy morning devotional po. God bless us all. Ayan, maraming salamat sa inyong pong pagtugon at gayon din binabati po natin dito no sa ating pong FB Live si
Ano yun? Nanay Eva at Tatay Mando Caños, happy God first morning. Happy morning devotional po sa atin lahat. Please pray for full recovery po. Ayan, opo. Nawa ay kayo po ay maganda na yung pong pakiramdam. At ang pagpapagaling ng Panginoon ay sumain niyo po. At sa inyong pong family. At ganyan din si Sister Flor Sanoria. Good morning po. At si Tatay Ricardo at Nanay Lita Bacobe. Ang sabi po ay good morning po sa lahat. God bless us all. At ganyan din si Ate Sara na ngayon ay na-accept na. Sabi dito ay, good morning. Pwede po pa-accept ako sa Google Meet. Opo, ayan. Magandang morning, Ate Sara. Sa buong family, kamusta ang mga nag-exercise? Good morning po. Kailangang ulitin, Brother Marlon. Good morning po, happy morning devotional. At God bless po sa lahat. Ayan. Tama, ano, Ate Sara, kailangan ulitin talaga. Kami din ni Sister Melda ay dapat na ulitin. At dapat talaga ay may sumunod pa. Sapagkat napaganda po nung lugar namin pong pinuntahan, ano po, sa Limay Park. Kung kayo po'y taga rito lamang, ano po, inanyahan namin kayo. Ang ganda po ng lugar na iyon. At mag-enjoy po ang buong pamilya. Pwede kayo mag-banding doon. At lalo na yung ginawa namin na pag-ehersisyo po. Kaya walang dahilan para hindi mapagpag yung ating pong katawan. Okay, ang oras po natin 5:38, kaya every gising is a blessing. Opo, kaya nga po lagyan ng ngiti ang ating mga labi at lagi magpasalamat ating pong puso'y magalak sa Panginoon sapagkat God is good all the time and all the time God is good. At binabati na natin ang ating pong mga nasa FB Live na hindi ko nabati. Ang sabi po ni si Ate Dita, happy God first morning po, God bless us all. At gayon din ay si Ate Peli Sulilapsi, good morning, happy Monday and devotional, God bless us all. At yun lang po pala, ano. Okay, so ang oras po natin, time check, 5:53 in the morning. Kaya nga po pa, ano pa po ang hinihintay? Wag nang magatubili, wag nang magpatumpik-tumpik. Tayo po ay bumangon-bangon na, gumising-gising na, at halina po kayo. Tayo po ay mag-morning devotional na. Ang panawagan po ay para sa buong pamilya. Wala pong maiiwan, lahat po ay isama, ano po, at magtungo sa altar ng Panginoon at sa ilalim ng bandera natin pong Prinsipe Manuel ay tayo po ay magkakasama, nagkakaisang sinasabi, as for me and my house, we will serve the Lord. Okay, so tayo po muna ay manandaling manalangin. Dakila naming Diyos, handa na po kami na tanggapin ang ipong aral at mga pangaral, ang mga mensahe ng pag-ibig na ninanais yun na maging aming pong kapakinabangan. Nawa ang iyong pong banal na spirito ang inyong isugo. Ilagay sa aming mga labi ang aming sasaltain. Ilagay sa aming isipan, O Diyos, ang mensaheng nais yung iparating. Magkaroon kami ng kahandaan na ito'y pakinggan, ito po'y amin pong maikabuhay, may apply namin sa pang-araw-araw at practical namin pamumuhay, at sa bawat transaksyon ng buhay namin, ay lagi naming maisasabi ang aming pong Panginoon Jesus at kaya ng aming pong pag-aaralan ngayon, ay lagi naming ikukonsidera, ito nga ba ang iyong banal na kalooban? Kaya nga po nawa ang blessing niyong sumasagana ang igawad niyo at ibuhos sa inyong mga anak na kayo'y inuuna sapagkat ang pangako po ninyo na seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nawa ay maging totoo at maging karanasan ng bawat iyong mga anak na naririto ngayon. Ipagpaumanin niyo po ang lahat ng aming mga pagkakasala at ang iyong mga kailnawa, O Diyos, ang iyong italaga upang kami samahan at bantayan at huwag kami mapasok ng tukso alang-alang sa dakila pong pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. Amen and Amen. Okay, so atin pong binabati rin si Brother Limbel Arellano. Happy Monday morning to all. At Sister Jeline Magarso Espiritu, thank you so much sa inyo pong pagsubaybay at sa inyo pong pagsuporta. May God bless you po. At binabati rin natin ang ating pong kasamahan sa Google Meet. Magandang morning, happy Monday, Brother Alan and family. Good morning din po. Happy Monday. God bless us all. Kaya hayaan nyo po na ating pong ilalagay sa screen ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga
Kung nakakaraan, nung ay pinag-aralan po natin si Eliseo, si Elias, ay meron po itong pagkakahawig sa ating pong pag-aaral ngayon, Ito naman ay coaching and mentoring pa rin at pagiging role model, mga minamahal ko, at isang tagapag-aral mula sa tagapagturo. Okay, so inanyahan ko po kayo na samahan po natin ng pagninilay-nilay, refleksyon, ang ating pong pagbasa at gayon din, akin po kayong pinakikiusapan na damihan po natin ang ating panalangin upang sa gayon ang blessing na kumpleto at kapakirambangan natin ang siyang ating matamo ngayong umaga ito. Ngayong umaga, September 8, Timoteo. Yan po ang ating pong pag-aaral. At ang mula po sa 1 Timoteo 4:12, ito po ang sabi: huwag hamakin ni numan ang iyong kabataan, kundi maging isang halimbawa sa mga mananampalataya sa salita, sa paggawi, sa pag-ibig, sa espiritu, sa pananampalataya, sa kadalisayan. Alam niyo, mga mahal kong kapatid, hindi lamang ito tagubilin ng butihing Apostol San Pablo sa kanya pong kasama, yung kanyang kahamang gagawa sa Panginoon. Ito'y tagubilin din sa atin na mga tagasunod ni Kristo, na kung saan ay matagpuan nawa sa atin na may ebidensya na tayo nga'y tagasunod ni Kristo, na kung saan ang buhay ng ating pong Panginoon Jesus ang nagiging ating pong panuntunan ng buhay. Yung kanyang paraan ng pananalita, yung kanyang paraan ng pagtrato sa kanyang kapwa-tao, yung ating pong mga pag-iisip at paggawa. Kasi tingnan niyo po, sabi niya, isang halimbawa sa mga mananampalataya saan daw po? Sa salita, sa paggawi, sa pag-ibig, sa espiritu, sa pananampalataya, sa kadalisayan. Sabi nga ng ang aklat ng Biblia, mga minamahal ko, mas mabuti daw ang mabuting pangalan kaysa sa kayamanan. Ano bang iniiwan mong legasiya? Saan ka ba matatandaan? Na kapag naalala ka ng mga kabataan, anong nakita sa'yo? Iyan yung bugnutin. Yan yung hindi nagpapatawad. Yan yung masama ang pag-uugali. Kapatid, hindi po nawang ganun ang iwan natin. Kundi bagkos isang magandang halimbawa na maalala na, iyang buhay na yan ay nakita natin si Kristo sa kanya. Okay, so atin pong tingnan, pag-aralan, ang atin pong babasahin ngayong umaga. Ang salita ng Diyos ay ang tuntunin na gumagabay kay Timoteo. Atin pong ihinto. Mga minamahal ko, ang sabi nga, sa madalas natin binabanggit, the rule of our faith should be, thus saith the Lord. Ang sabi ng banal na kasulatan, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mga minamahal ko, yan po ang dapat yung salita ng ating pong Diyos. Ang hindi lamang gumabay kay Timoteo, kundi maging sa atin. Ito po ang sabi pa, ang kanyang mga tagapagturo sa tahanan ay nakipagtulungan sa Diyos sa pagtuturo sa binatang ito na pasanin ang mga pasanin na darating sa kanya sa murang edad. Alam nyo, mga minamahal, kapag atin pong pinag-usapan, ang isang kabataan, hindi po talaga uubra na hindi madamay pati yung magulang. Kaya napakalaking responsibilidad ang nakaatang sa balikat ng mga magulang. Kaya nga po wag natin itong ipagwalang bahala. Wag po natin itong baliwalain, mga minamahal ko, kundi atin po itong bigyang pagpapahalaga. Maglaan ng oras upang ang ating mga anak ay atin pong maturuan. Lalong-lalo na po, mga minamahal naming kaibigan at kapatid, kung kayo po ay nagpapasimula pa lamang magpamilya, siguraduhin po natin na yung atin pong pagtuturo sa ating mga anak ay ating ginagawa, sapagkat ang sabi nga sa aking nabasa, kapag hindi natin sila in-enroll at tinuruan sa paaralan ni Kristo, ay more than willing si Satanas na turuan ang inyong mga anak. Abay, mga kapatid, mga kaibigan namin, huwag naman natin po itong idesisyon na, Panginoon, ay hindi ko matuturuan. Ay, nako, pagka ganun, kakaawa ang kakahinatnan ng ating pong mga anak.
At kakaawa ang kahihinatnan natin sapagkat babalik po sa atin yon, ano? Kaya nga ang sabi po dito mga naman ko, no, tayo mismo ang maging unang tagapagturo sa ating pong tahanan kung paano ang mga magulang ni Timoteo ay tinuruan po siya. Sabi pa po dito, okay? Si Timoteo ay isang kabataan lamang noong siya ay pinili ng Diyos bilang isang guro, ngunit ang kanyang mga lituntunin ay naitatag ng gusto sa pamamagitan ng isang tamang edukasyon na siya ay nababagay na inilagay bilang isang reliyosong guro na may kaugnayan kay Pablo, ang dakilang apostol sa mga Hintil, at kahit bata pa, ginampanan niya ang kanyang malaking pananagutan ng may kamuang Kristiyano. Anong sinasabi sa atin? Ang naman ko, hindi po pinag-uusapan yung edad. No po? At, bata pa po ako. Hindi ko po iyan magagampanan. Ay, nako, ako po yung matanda na. Hayaan na lamang sa mga bata iyang gawain na yan. Nako, mga kapatid, yung pong edad ay hindi po usapin. Kung ang atin pong titingnan ay ang paggawa sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Mga naman ko, po, bata ka man, ikaw ay aarmasan niya upang ikaw ay maging epektibong kanyang kamanggagawa. Ganon din naman kung ikaw may edad, ikaw isusustain niya, na kung saan ang iyong kakayanan ay pag-iibayuhin, ang iyong kalakasan ay pagkakalooban ka ng kalakasan, alang-alang sa kapurihan ng ating pong mahal na Diyos. Kaya nga, age doesn't matter, ma'am naman ko, sa gawaing paglilingkod, and there is no retirement kung ang ating pong pag-uusapan ay paglilingkod sa ating pong mahal na Diyos. Anong sabi po dito? Siya ay tapat, matatag at totoo, at ginawa niyang kasama ni Pablo sa paggawa sa at paglalakbay upang magkaroon siya ng pakinabang sa kananasang ng apostol sa pangangaral ng ebanghelyo at pagtatatag ng mga simbahan. Mahal ni Pablo si Timoteo dahil mahal ni Timoteo ang Diyos. At ang sabi pa nga, madalas siyang hinila ng dakilang apostol at tinanong siya tungkol sa kasaysayan ng kasulatan. Itinuturo niya sa kanya ang pangailangan ng pag-iwas sa bawat masamang paraan at sinasabi sa kanya ng pagpapala at tiyak na darating sa lahat ng tapat at totoo na magbibigay sa kanila ng marangal na pagkalalaki. Mga minamahal ko, yan po muli, babalik tayo sa pinag-usapan natin kahapon, yung coaching and mentoring at yung kahandaan na tayo po ay matuto sa nagtuturo sa atin. Alam nyo, mga naman ko, gaya ng aking binanggit, sabi nga kapag ka daw madalas binabanggit sa banal na kasulatan, mapapansin nyo, meron pong paulit-ulit tayo nababasa. Actually, lagi nyo pong mababasa, katotohanan, sinasabi sa inyo, verily, verily, I say unto you. At gayon din, mayroon kayong mga mababasa na paulit-ulit na pangako, o yung kanyang sinasabi na, huwag kang matakot. Po, lagi yan binabanggit. Ano pong ibig sabihin kapag madalas binabanggit? May importansya po ito. At mayroon po itong pagdidiin. Ganun din po ngayon. Yung ating po pinag-aralan kahapon na ulit ngayon. Coaching and mentoring. Ang sabi niya, ang kabataan daw ay pag-asa ng bayan. Ngunit ang masaklap, marami ang tinuturing na threat ang mga kabataan. Yan man ay sa church, yan man po ay sa ating pong hanap buhay, ay parang tila baga nagiging kompetisyon ang ating pong pagtingin. Kaya nga, bahala ka dyan. Sasapawan mo ako. Ikaw ay bahala ka dyan. Mga kapatid kong minamahal, huwag nawang maging ganon ang ating pong kaisipan. Huwag tayo maging madamot sa pagtuturo, sapagkat ikaw naman na hindi pinagdamutan ng Panginoon nang ikaw ay kanyang pagkalooban. Sabi nga, the more you give, the more you will receive. At mas mabuti daw ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya nga, ito po ay maging leksyon para sa atin. Sa atin na nagpagturo, at kaya din maging leksyon din naman doon po sa mga tinuturuan o tumatanggap, na kung saan ay maging willing tayo na maturuan, willing tayo na matrain. Alisin yung kaisipan na, alam ko na yan. Paano ka tuturuan? Mga minamahal ko, kung ikaw ay mas marunong pa dun sa nagtuturo sa'yo, hindi ba maaari na pakinggan mo yung kanyang sinasabi at baka mamaya mas maganda yung kanyang paraan na itinuturo sa'yo?
Kaya nga, napakaigi, mga minamahal ko, yung pong openness natin, open-minded tayo sa mga new learnings, no? At sa mga bagong mga adventure, turing nating adventure po. Kasi, alam nyo, marami po ang nawawala sa mga opportunidad na pinakakawalan natin. No, kung saan dahil natakot tayo bago sa ating pong paningin, hindi natin tinry. No po, ayoko niyan. Bago yan, hindi ko alam yan. Kayo na lang diyan. Kung sinubukan mo, di sana mayroon kang bagong kaalaman. Mayroon kang bagong kaparaanan na maaaring apply sa iyong pong buhay. Kaya nga po, huwag matakot, kundi manghayaan na harapin ang mga bagay-bagay, lalo na sa guidance ng ating pong Panginoon. Kasi mamaya, tignan po natin, at napaganda po kasi nito kung paano natin siya i-address yung mga bagay na dumarating. Tingnan niyo po, ang sabi po sa pagpapatuloy ng ating pong pagbasa ay ganito pa. Wait lang po, Yan. Sabi dito, ang mga salita ni Apostol Pablo bago ang kanyang kamatayan ay magpatuloy ka sa mga bagay na iyong natutuhan at pinagtiwalaan mo na nalalaman mo kung kanino mo natutunan ang mga yaon. At mula sa pagkabata ay nalalaman mo ang banal na kasulatan na makapagpaparunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng panampalataya na kay Kristo Jesus. Opo, mga mahal ko, yan yung tagubilin ni Apostol San Pablo sa kanya pong apprentice na ito, na kung saan ay kanyang naturuan na, ngunit ang pagpapaalala ay gayon na lamang. Alam nyo, hindi po natatapos dapat ang ating concern. Oo, naturuan natin, capable na sila, pero from time to time, ay kinakailangan po din natin silang chinecheck. At kinakailangan din po natin sila na patuloy na pinapayuhan at pinagkakalooban ng ating pong moral support. Po? At lalo rin yung pagpapaalala na kung saan ay ang dapat na maging gabay, nagigabay natin ang banal na kasultan nung tayo nagpapasimula, dapat po, mga naman ko, ito'y nagpapatuloy hanggang sa tayo ay makapagtapos. Ang sabi dito, ligtas na naisulat ito ni Pablo dahil sumulong si Timoteo sa isang espiritong sapat hindi sumulong. Sabi niya, hindi sumulong si Timoteo sa isang espiritong sapat sa sarili. Nakita niya, mga mahal ko, na siya ay guided by the Holy Spirit. Alam niyo, napakalaking kadelikaduhan kung yung ating pong paraan ng ating pong pamumuhay ay guided by ourselves. Na kung saan ang nagdedesisyon ikaw, ang gumagawa ikaw, ang nagsasalta ay ikaw. Malaking kapanganiban po ito sa atin. Kaya nga dito sa ating pong pinag-uusapan, si Apostol San Pablo ay may kumpiyansa na itong kanyang kamang gagawa ay patungo sa ikagaganda sapagkat nakita niya na ito'y hindi sumusulong sa sarili niyang espiritu. Ano po ang ginawa? Ano po ang buhay na ginawa nito si Apostol Timoteo? Siya, sabi dito ganito, siya ay nagtrabaho na may kaugnayan kay Pablo na naghahanap ng kanyang payo at pagtuturo. Hindi siya gumalaw mula sa simbuyo. Nagbigay siya ng konsiderasyon at mahinahong pag-iisip na nagtatanong sa bawat hakbang, ito ba ang daan ng Panginoon? Mga kapatid, tayo po ay huminto muna. Atin pong pagdilay-nilayan ang sinasabi ng atin pong babasahin. Sa buhay natin, nagawa na po ba natin na bago tayo mag-decide ay ating naitanong, Panginoon, ito po ba ang gusto Diyo? Sa atin pong mga desisyong ginagawa, mga namahal ko, naikonsidera na po ba natin na kung ang ating Panginoon na magdedesisyon, ito ba ang kanyang gagawing desisyon? Sa ating pong pananalita, na ikonsidera na po ba natin na tanungin ang Diyos kung ang aking Panginoong Hesus ang magsasalita nito, ganito ba ang kanyang sasabihin? Sa ating pong pagtrato sa ating pong kapwa-tao, kung ang aking Panginoong Hesus ba ang aking tatanungin, ganito bang trato ang kanyang gagawin? Si Timoteo, mga namahal ko, dahilan siya hindi lumakad at sumulong sa espiritong sapat sa sarili, kundi lagi niyang bitbit ang ating pong Panginoong Hesus. Lagi niya kinukonsidera ang pagtuturo ng nagturo sa kanyang si Apostol San Pablo na kung saan yung turo naman ay galing sa ating pong Panginoon Hesus. Ngayon, ganito rin ba tayo?
Ganito ba natin ina-address ang mga bagay-bagay, mga minamahal ko, no? Atin bang ikikonsidera, thus saith the Lord? O agad-agaran, kapag sa simboy ng damdamin ay galit ka, nagsalita ka na lang ng pagalit at pabalang at nakasakit ka na ng kapwa. O yung atin pong pagtrato sa atin pong kapwa-tao na, naku, magpapantay ang aking paa, hindi ako magpapatawad. Ay, naku mga kapatid, tanong natin, kung si Jesus Christ ang ating sinusundan, ganun ba siya? Kung hindi po ang sagot, bakit natin gagawin? So tayo nga po ay tagasunod ni Kristo. Sa mga tuwid, yung kanyang panuntunan, yung kanya pong gawi, yung kanya pong kaisipan, yung kanyang panalita, yung kanya pong buhay, mga minamahal ko, ay dapat ito ang maging atin pong panuntunan. Ang butihin pong Timoteo, ganito po ang ginawa. Kaya ang sabi pa dito, mag-ingat ka sa iyong sarili. At ang sabi dito, at sa pagtuturo, manatili ka sa mga yaon. Ano po yung panatilihan niya? Yung turo po ng Diyos. Yung turo po ng kasulatan. Mga minamahal ko, ano po? Bakit? Sapagkat sa paggawa nito, ay ililigtas mo yung sarili. At ang nakikinig sa iyo, ang utos na ibinigay kay Timoteo ay dapat napakinggan sa bawat sambahayan at maging isang kapangyarihang makapagturo sa bawat pamilya at sa bawat paaralan. Mga kaibigan, kapatid ko kay Kristo, napakahalagang mensahe ang ating napakinggan ngayon. Opo, guided by the Holy Spirit, guided by the words of God, yan po si Timoteo. At yan din ang dapat na makita sa ating mga pagtuturo, sa ating pong paraan ng pamumuhay, sa paraan ng ating pakikitungo, sa paraan ng ating mga desisyon, bit-bitin natin si Jesus Christ. Sabi nga ng aking madalas na binabanggit, sa bawat transaksyon ng buhay, bit-bitin si Jesus. Hindi lamang po sa ating pagtitipon ngayon natin siya binibit-bit, kundi maging sa paglabas natin at pakikisalamuha sa ating pang-araw-araw, atin pong daladala ang ating pong Panginoon Jesus. Kaya yan po ang ating pong pag-aaral ngayon, at ngayon ay akin po kayo ni-encourage habang marami pang oras, pagkat ang oras po natin ay nagmamadali, ay atin pong gamitin ang mga nalalabing oras na ito upang ibahagi ang ating takeaways sa atin pong pag-aaral ngayong umagang ito. Maging blessing po tayo, mga minamahal ko, sa atin pong mga kasama sa Google Meet at gayon din sa FB Live. Okay, Brother Alan, go ahead. No, good morning po muli sa lahat. Kaya nga po, mga kapatid, ito po ang buhay po ni Timoteo ay isa po sa isang bagay na dapat nating titingnan palagi bilang mananampalataya. At naisip pong share sa inyo yung isang famous Chinese quotations na maaari nating i-apply po sa ating mga sarili at sa ating panampalataya. Sabi po rito, what's your thoughts, they become words. What's your words, they become actions. What's your actions, they become habits. What's your habits, they become character. What's your character, it becomes your destiny. Kaya nga mga kapatid, sa anong bagay ating sinasabi, ginagawa, tandaan po natin na bilang manampalataya, ito na po ang makikita ng ating mga kapatiran, ng ating mga kapitbahay, ng ating mga pamilya, at ng ating mga kaibigan. God bless us all. Amen. Brother Alan, thank you sa inyo pong sinera, no? Napakahalaga po nun, mga mahal na kapatid, ano? Sabi po ng banal na kasulatan, from the abundance of the heart, the mouth speaketh. Sa banal na kasulatan, pagka po pinag-usapan ang puso, madalas po itinuturo nito yung isip. Kaya nga sabi niya, huwag yung tularan ng sanlibutan, kundi magbago kayo ng paraan ng pag-iisip, ang naman ko, upang mapatunayan kung ano ang mabuti at lubos na kalugod-lugod sa Diyos. At ang sabi pa ng Pilipos, sabi niya, magkaroon din naman kayo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Kaya nga, kung ang ating pong Panginoon laman ng ating pong isipan, ito po ay magdidikta ng iyong sasalitain. Ito sunod-sunod ng pagkakasabi ng Brother Alan, matapos mong salitain, ito po ay nagre-resulta ng iyong magawa. At ang kung anumang pong sinanay natin ating mga sarili, magiging karakter po natin iyon, mga naman ko. No, yung kagaulian ay nagiging lifestyle na natin at nagiging tayo na po iyon.
Ayan, napakahalaga, mga naman ko, na punuin ang ating isip ng Kristo. No po? Sapagkat sa pagpagawa nito ay ito'y magsasalta at gagawa ng makakristo din naman. Okay, Brother Alan, thank you. Sister Raquel, sige po, go ahead. Opo, kailangan po talaga may gawa. Hindi lang po yung sa pangalan po tayo makikita. Kasi po kung pakinig lang tayo at walang gawa, mababaliwala po talaga, Elvin. Katulad po ng pinag-aaralan po natin ngayon, kung hindi natin sasambuhay, mababasura po lahat ng pinaghirapan. At bakit po tayo hindi lang po sa pangalan tayo ang makikilala, kundi sa gawa. Kailangan po talaga may gawa. Kasi po ayun na magiging tatak sa buhay ninyo. Kung sasabihin sa atin na ito sabadista yan. Anong buhay? Ano po mapapag-aralan natin kung hindi po natin isi-share? Talaga po mangangalawang kung tayo lang po ang may kaalaman at yung iba ay wala. Yun lang po. Amen. Amen, Sister Raquel. Napakaganda ng ating pong napakinggan. Ano po? Hindi nga lang naman sa pangalan na ikaw ay kiniklaim mo, na ikaw ay tagasunod ni Kristo, ikaw ay Seventh-day Adventist, kundi makita sa ating gawa. Meron po laging ebidensya, mga kapatid. Ano? Ito ang masaklap. Ito po, ang pagkakakilala. Sino ba yung mga Seventh-day Adventist? Yan yung mga hindi kumakain ng mga maruruming pagkain. No po? Pero marumi naman ang pananalita at marumi naman ang pagpakitungo sa kanilang kapwa-tao. Ay, ang saklap naman yon, mga minamahal ko, no? Kaya kailangan makilala po tayo, yan ang mga tagasunod ni Kristo. Mababait, mapagkakatiwalaan, nagsasalta ng tama, at mapanghahawakan mo yung kanilang mga sinasabi. Kaya nga, mga kapatid ko, napakahalaga po yung sinabi ni Sister Raquel. Hindi lamang tayo tagapakinig, kundi tayo po ay tagasunod. Sapagkat gaya ng madalas natin binabanggit, yan po mga ating napakinggan, kung yan ay informasyon lamang ngayon, ay mamaya ay limot niya na po yan. Walang saysay, mga minamahal ko, basura lamang. Kung ganun pong informasyon lamang, karagdagan lang ng ating pong kaalaman at hindi tayo natuto. Sapagkat kung ito'y natutunan natin, i-apply natin ngayon, ikakabuhay bukas, sa susunod na araw, magiging kaugalian, ito'y magiging lifestyle, at ito'y magiging ating pagkakakilanlan. Yan, kaya nga, thank you, Sister Raquel. At paalala mo po, ang mapapalad, ang wika po ng Biblia, mapalad ang bumabasa, nakikinig ng salita ng propesiya, at ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos, sapagkat ang panahon ay malapit na. Ayan po ay mula sa Apokalipsis 1:3. Ano po ang tatlo? Babasa, nakikinig, at ano pa po? Tumutupad. Yan. Okay, Sister Imelda, pagkatapos ay Sister Ami. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Sabi po sa Lucas 9:23, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus sa araw-araw sa akin. At ganun din naman po ang sabi niya sa Roma 5, sa pamamagitan na tumatanggap kami ng biyaya pagka sa apostol, pagkat ang pagsunod sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Sa 6, sa mga ito ay kasama kayo sa aking mga tinawag na kay Kristo. Ganun din naman po sa Timoteo 1:1-4. Si Pablo ang apostol ni Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos ayon sa pangako ng buhay na kay Kristo Jesus. Sa 2, kay Timoteo na aking minamahal na anak, biyaya ng kahabagan, kapayapaan, naway mula sa Diyos Ama na kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Sa 3, nagpapasalamat ako sa Diyos sa aking pinaglilingkuran na may malinis na bundi gaya ng aking mga ninuno na kapag lagi na nanaalala na aking panalangin sa araw at gabi. Kapag naaalala ko ang inyong mga pagduha, kinasasabikan kong makita ka upang ako'y mapuno sa kagalakan. Inaano po sa atin dito na maging tagasunod po tayo ng ating Panginoon, na tayo po ay maging kagaya ni Timoteo at ni Pablo,
na sila po ay naging tapat na mga alagad ng Panginoon. Sa ganung pagkakataon, makikita po natin na napakabuti ng Diyos sa araw-araw na buhay. Atin po siyang kasama kung tayo lang po ay magiging tapat at masunurin na atin po isakabuhay sa araw-araw at ibahagi rin naman sa ating kapwa ang Ebanghelyo. Makikita po natin na ang Panginoon ay hindi po tayo iiwan ni kailanman. Kung sa tao mabibigo ka, sa Diyos ang pagtatagumpay. Kaya manatili po tayong sumusunod at nagtitiwala sa kanyang mga utos. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Amen, Sister Imelda. Ayan, thank you sa iyo pong pagbabahagi. Ayan, napakahalaga po ng ating pong aralin ngayong umaga. No? Mamaya may share po ako sa inyo at kung paano tayo ay maging dapat na panuurin at tayo ay sulat na nababasa bilang mga Kristiyano tagasunod ni Kristo. Okay, Sister Ami, sige po, go ahead. Good morning po muli sa ating lahat. Napakaganda po ng ating aralin ngayong umaga. Sa akin po, based po sa mga experiences ko, dito po sa lugar namin, talagang ang hanap buhay dito ay kabukiran. Kung hindi ko po pre-practice ang buhay nila rito sa lugar ng asawa ko, wala rin pa akong magiging hanap buhay. Katulad din po yan sa ating pong pananampalataya. Kung tayo po ay hihinto sa lahat ng ating mapapakinggan, ay wala po ring saysay. Kasi po, diyan talaga po makikita dapat sa gawa. Kaya nga po sabi ni Sister Raquel, mangangalawang yan kapag hindi natin pre-practice o hindi natin isinagawa. Kaya nga po ako, kahit po nasa bukid ako, sama ko sa bukid, ito po bilang ano na rin po ito, pag-share na rin po sa kanila. Kasi pag nasa bukid po kami at may morning devotional po tayo, ipinapakinig ko rin po sa kanila. Isa na rin pong way yun na pag-share ko rin po sa kanila ng salita ng ating Panginoon. Kaya pag ganun po, imbis na nagchichismisan kami sa bukid, ayan po, nakikinig po sila. Kaya lang po, parang matatagalan ko pa sila ulit mapapakinig kasi po wala pa po kaming trabaho sa bukid ngayon. Kaya nga po, kapag talagang hindi po natin pra-practicein kung ano man yung nakikita po natin na gawain sa paghahanap buhay, gawain sa paglilingkod sa Panginoon, mangangalawang po yan, kaya lagyan po natin ng langis ng salita ng ating Panginoon. Lamang po. Thank you. Amen, Sister Ami. Sabi nga sa English na sabi, ano po, practice makes perfect. Ayan, kaya napakahalaga na ito yung ating pong pinapractice. Okay, Sister Nora, sige po, go ahead. Meron kayong nais i-share? Okay, magandang umaga po sa lahat. Sa akin din po, sa aking pananahi. Ay, ganun din po kay Sister Raquel. Kung hindi po natin ito talaga subukan, wala tayong magagawa. Sapagkat ako po ay hindi pa marunong magtabas. Sabi po sa akin ng kaibigan ko na aking mentor din sa pananahi. Sabi sa akin, mag-aral ka na magtabas para kung sakaling ako ay mawala, marunong ka. Kaya kasi natatakot po ako magtabas, baka po masira yung tela. Baka wala akong maipagbayad sa pinagtatahian ko. Ngayon po nang nawala na po siya, akin po itong sinubukan. At hindi po ako natakot. At nakagawa naman po ako. Hanggang sa ngayon, ako po ay nagpapatuloy na nananahi ng mga uniform kasi hindi ko po alam yung mga uniform ng mga estudyante sa college. Hindi po ako natakot. Ganun din po sa ating pananampalataya. Huwag po tayong matakot na ibahagi talaga ang salita ng Diyos. At tayo po ay gagabayan ng Panginoon. Sabi po niya, huwag kang matakot, ako'y nandyan sa iyo at ako ay gagawa sa iyo. Yun lamang po. Salamat. Amen, Sister Nora. Napaganda ng binahagi. Napagandang ilustrasyon noon, mga kapatid. Kasi tignan nyo ito. Ilagay nyo sa ganito. May natutunan ako, sa pakikinig ko sa mga devotional at 777 prayer. Sabi sa iyo nung kausap mo, sige nga, ano nga ba yung natutunan? Pakita mo nga sa akin. Hindi mo magawa.
ay di ibig sabihin hindi ka natuto. Ganun din po, no? Parang sinasabi si Sister Nora, tinuruan ako magnahi. Nung sinabi sa'yo, itahiin mo nga daw ako ng damit. Hindi mo magawang magtahi. Ba po pwede po yun na sabihin natin natuto tayo samantalang hindi natin siya ginawa. Kaya wag pong matakot, ma'am naman ko, no? Sa anumang bagay ay mag-aral. At matapos matuto ay atin pong i-apply. Yan. Lahat na sa personal, sa ating spiritual. Okay, Ate Sara, sige po, go ahead. Thank you, Sister Nora. Good morning po ulit. Alam niyo po kung paano natin pinapractice ang ating mga anak sa magandang gawa. Gayon din na sa kagustuhan natin na magkaroon sila ng magandang buhay. Talagang dapat na practice natin sila hanggat maaga sa mabuting gawa. Para lang pong kung paano tayo pinapractice ng Panginoon ngayon sa mga gawain na ito. Yun ay sa kadahilan ng gusto niya tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun lamang po. Amen. Amen, Ate Sara. Opo. Kaya nga tayo ay sa tuwina ay tinuturuan ng ating Panginoon gayon na lamang ang kanyang pagnanais na talagang may pagsama niya ang kanyang mga minamahal na mga anak. Okay, atin pong babasahin itong mga nasa komento po. Binabati natin si Sister Leia ni Gregorio Evangelista, si Ate Tessie Lopez Alober, good morning sa lahat. At gayon din ay Sister Joy Villarosa, kasama natin. Si Sister Jennifer Casimo, yan, magandang umaga. Happy morning devotional po mga kapatid. Si Nanay Juanita Arabos Kabakungan. Gayon din si Ate Lita, sabi niya dito ay ganito. Wait lang po, basahin natin to ha. Okay, wait lang. Ayan. Kung tunay tayong nasa Panginoon, ang karakter ng Panginoon na makikita sa atin. Sabi nga sa talata, siyang nakikinig sa payo ay giginawa, ngunit ang tumatanggi rito ay mapapahamak. Hilingin natin na tayo ay magkaroon ng pusong laman, handang makinig, matuto, at handang isakabuhay ang kanyang maturo. Patulong po tayo sa Panginoon. Amen. Opo, imposible po sa ating sarili na magawa natin ito. Ang kailangan po natin, willingness plus yung kapangyarihan ng Diyos equals yung pong katuparan na ito'y ating magagawa. Okay, thank you po sa mga nag-share. Ang oras po natin, 6:28 in the morning. Yan, maraming salamat sa inyong pong pagdalaw. Maraming salamat sa inyong mga pag-share. God bless everyone. Shalom. Miss pa mga kapatid. Bye-bye.